Hi everyone! Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan po natin sa video na to ay ang tungkol sa 2024 Ford Everest Wildtrak. Pero bago yan, kung interesado kayo, naghahanap kayo ng mga car accessories, makikita nyo po ang product link dyan sa description box po ng video na ito. At dahil excited na po tayo na malaman ang mga features ng 2024 Ford Everest Wildtrak na to, kaya naman, let's start! Ito ang 2024 Ford Everest Wildtrak 2.0 liter turbo 4x2 6-speed automatic transmission. Ang Ford Everest Wildtrak ay isang 7-seaters SUV, isang rugged version na pang family car. Perfect pang travel dahil napaka-convenient nito i-drive at marami po itong advanced driver assist technology, safety and security features. Pagdating sa harap, ito ay mayroon pong projector type headlamp na napakaliwanag at talagang focus po doon sa harapan, kaya hindi sabog yung ilaw. Bukod pa dyan ay dagdag liwanag at super attractive tignan itong LED daytime running lamps. And of course, hindi rin po mawawala itong front fog lamps na nakakadagdag liwanag na perfect gamitin kung sakaling mapadaan tayo sa sobrang dilim na lugar or abutan man tayo ng malakas na ulan sa daan o kaya naman mapadpad tayo sa mga foggy area. Astig naman tignan itong naka-spelled out na Wildtrak emblem dito po sa hood ng ating Everest Wildtrak. Very attractive naman tignan itong honeycomb front grille na gloss black finish. Nasa baba naman po ng Ford emblem itong ating front camera na part po ng 360 degree camera. Makakatulong naman ang dalawang hooks na to upang ma-recover ang sasakyan natin once na stuck or na-trap tayo sa daan. Bagong design naman ang hood para sa aerodynamics at ang wipers nito ay variable intermittent. Pag-usapan naman po natin ang under the hood. Ang Ford Everest Wildtrak ay mayroong engine na 2.0 liter 4-cylinder turbo diesel na ang displacement ay 1,996cc. Mayroon itong maximum power na 170 PS at 3,500 RPM at maximum torque na 405 Nm at 1,750 to 2,250 RPM. At ito ay 6-speed automatic transmission. Mas naging sporty look naman ang Everest Wildtrak dahil sa 20-inch two-tone alloy wheels. Ito ay mayroon na po itong tire pressure monitoring system, kaya naman madali po nating malalaman kung kailangan na nating magpahangin ng ating mga gulong. At para naman maiwasan na matalsikan ng maliliit na bato itong ating body ng Everest Wildtrak, kaya naman mayroon na rin po itong fender flares. Plus, nilagyan na rin ito ng mudguards para naman less talsik ng putik sa katawan nito. At dahil nga mataas ang Everest Wildtrak, kaya naman nilagyan na rin ito ng stepboard at mga grab handle nang sa ganun ay mas madali po tayong makapasok sa loob ng Everest Wildtrak. Ang Everest Wildtrak ay mayroon pong 800mm water wading depth capacity, kaya naman pwede po natin to idaan sa baha. Bukod pa dyan ay hindi rin tayo mag-aalala na idaan ito off-road dahil mayroon din po itong ground clearance na 223mm. Ang front suspension naman nito ay double wishbone with coil springs and anti-roll bar. Ang front brakes naman nito ay ventilated disc. Pagdating naman po sa rear suspension, ito ay coil spring with watts and anti-roll bar. At ang rear brakes nito ay ventilated discs. Sa pagbukas naman po ng fuel tank cover, ay unlock lang po natin yung mga door at pwede na itong i-press, then open. Makikita po natin na mayroon itong diesel accent nang sa ganon ay hindi po makalimutan ng fuel pump attendant na diesel po yung ilalagay rito. Ang emission level naman po nito ay Euro 4. To close ay isara lang po natin ito, then press, at pag nilak na po natin yung door, automatic po maglalak na ito. Dagdag aesthetic naman itong ating fender garnish na may turbo accent pa. Bagay na bagay naman sa looks ng Ford Everest Wildtrak itong body color na door handle. Ang side mirrors naman ay equipped ng power adjustable, power folding and side turn indicators. In case na gabi na or madilim yung area ay mayroon naman po tayong paddle lamps nang sa ganun ay madali po nating makita yung stepboard pagpapasok po tayo or bababa tayo sa ating Everest Wildtrak. Makikita rin po na may camera ang side mirrors dahil part rin po ito ng 360 degree view camera. Ang Everest Wildtrak ay mayroon din pong bliss at makikita yan dito sa side mirrors. Ang sensor nito ay nasa bandang tail lamp.
Kaya pag na-detect po na may sasakyan sa bandang blind spot zone, ay magbiblink po itong nasa side mirrors. Dahil dyan, nakakadagdag ito ng safety while driving. At talaga namang napaka-unique ng Everest Wild Track na to dahil mayroon pa itong Wild Track emblem dito sa bandang lower part ng door panel. Bukod sa dagdag sporty look itong roof rail sa ating Everest Wild Track, ay dagdag lagayan rin po ito ng mga luggage in case na mapuno na yung ating cargo area or yung trunk. Dagdag forma rin po itong rear roof spoiler at nakakatulong upang mabawasan ang magulong daloy ng hangin para mas maging smooth ang takbo ng ating Everest Wild Track. Sa ibaba naman nito ay makikita ang third brake light na nagbibigay ng extra visibility pag nagbe-brake po, lalo na sa bad weather condition. Sa masamang lagay ng panahon, ang rear windshield wiper ay nagbibigay ng clear vision sa pamamagitan ng ating rear view mirrors line of sight. Dagdag sporty look rin itong piano black liftgate applique na may naka-spelled out rin na Everest. Sa ibaba naman nito makikita po yung rear view camera na part din po ng 360 degree view camera, kaya naman mas safe at mas madali na po sa atin ang makapag-park kahit sa malilit na space na parking area. Madali naman po natin malalaman na Everest Wild Track ang model na to dahil po sa Wild Track emblem na nandito po sa lower part ng liftgate at sa mga ipinakita ko po kanina sa door panel at dun po sa hood ng Everest Wild Track. At talaga namang napaka-safe gamitin ng Everest Wild Track na to dahil bukod po sa 360 view camera ay mayroon din po itong front and rear parking sensor na makakatulong naman upang maalerto tayo sakaling may mga objects na hindi natin mapansin or makita. Makikita naman ang spare tire ng Everest Wild Track dito po sa ilalim at ito po ay alloy wheels na. At talaga naman napaka-high-tech rin po nito dahil equipped rin po ito ng power and hands-free liftgate. Sa pag-close naman ay tulad sa ginawa natin kaninang pag-open ay ipipress din po natin ito twice. Ang hands-free liftgate naman ay basta nasa atin po ang susi ay pwede po nating i-kick dito sa gitna. Then mag-open na po, aangat na itong ating liftgate. Sa pagsara naman ay kick lang din po natin. Pero kung may nakalimutan po tayo at gusto nating i-stop to ay kick lang din po ulit natin. Then kick po ulit para mag-open po or umangat ulit itong ating liftgate. So ganyan siya guys, kaya naman napaka high-tech talaga nito and very convenient gamitin, lalo na po kung may dala tayo guys. Bukod pa dyan ay pwede rin po natin gamitin itong liftgate button kung sakaling nakaupo tayo dito at nandito yung susi natin. Tapos ayaw na natin bumaba dahil mayroon namang maglalagay ng mga gamit doon sa ating trunk. Sa pag-close naman ng liftgate ay ganun lang din po, pe-press lang din natin itong liftgate button. O kaya naman kung walang masyadong dala yung kasama natin at magagamit niya isang kamay niya, pwede niya pong i-press itong button na nasa tabi lang po ng camera. To close ay press lang po natin yung button na nandito sa ilalim ng liftgate. Super convenient naman na i-fold ang mga seats dito sa third row dahil ito ay equipped na po ng power fold seats. Mayroon din po tayo ditong cargo tie downs na pwede nating pagtalian para mas maging safe at hindi magpagulong-gulong yung mga gamit natin dito sa ating trunk. Mayroon din po tayong mga hooks kung sakaling gagamit po tayo ng mga cargo net or cargo cover. Isa pa sa maganda dito guys ay mayroon na rin po ditong 12-volt socket. Usually nagagamit sa mga outings. Sa ibaba nito ay pwede nating ilagay kung ano man yung gamit na i-charge natin dito. At para naman madali nating makita yung mga gamit na kailangan natin, syempre hindi mawawala itong trunk light. O diba napakaliwanag? 199 liters naman ang load capacity kapag gamit natin ang third row seats. Pag inopen naman po natin ito ay may organizer tayo. May lagayan ng basic tools at kung sakaling mag-outing or mag-swimming, meron tayong lagayan ng basang damit. Hindi rin po tayo mahihirapan na ayusin ang mga gamit dito dahil mayroon din po tayong cargo mat lift support. Para hindi basta-basta bumaba yung cover. Kung sakali naman na kailanganin natin yung spare tire ay dito lang po natin bubuksan. Then gagamitan natin ng tools para bumaba po yung gulong dito sa ilalim. Ito naman ay iaangat natin para makuha po natin yung mga basic tools. Andito rin yung ating jack. Kapag
Kapag naka-fold naman ang second at third row seats, ay mayroon po itong cargo space capacity na 898 liters. At kung third row seats lang naman po ang naka-fold, ay mayroon po itong cargo space capacity na 537 liters. Nga pala guys, dito sa third row, equipped na po ito ng armrest with cup holder. Magkabila ang side po yan. Nga pala guys, bukod dito sa trunk light ay mayroon din po tayong ilaw dito sa lift gate. Kaya mas maliwanag po talaga kahit nasa madilim na lugar tayo. Hindi lang trunk yung may ilaw, 'di ba? Kahit yung pwesto natin. So mas maliwanag, mas malaki yung maiilawan. Pagdating naman sa loob ay napakaganda ng ambience dahil mayroon na rin po itong ambient lightings. Ang Everest Wildtrak ay mayroong 12-inch digital instrument cluster, kaya naman napakadaling makita anuman ang ilabas na warning or important vehicle operation information dito. Ang steering wheel naman ay naka-leather wrapped with contrast stitching and thumb swells, kaya naman premium tignan at komportable hawakan. Bukod pa dyan, equipped ito ng electric power assisted steering, kaya naman magaan at convenient i-drive. Ito naman po ang stock natin para sa signal lights at dito naman po ang para sa wipers. Ito yung lift gate button, front fog lamps, rear fog lamps, headlamp, auto headlamp, park light, and pag-off naman ng headlight. Then ito naman po para sa cluster brightness. Ito naman po ang buttons para sa power fold, second row windows lock para sa safety po ng mga bata, power adjust ng side mirrors, then ito naman ang switch para sa power windows. Very convenient at hindi po tayo basta-basta mga ngawit habang nagdadrive dahil ang steering column ay pwede nating i-adjust based sa gusto nating distance at height nito sa atin. Isa pa sa nagustuhan ko dito, sa bawat side, bandang harapan natin, ng driver at ng passenger ay mayroon po tayong cup holder. Kaya naman, mas convenient, mas madali para sa atin ang uminom na ng drinks. Ang door panel naman dito sa driver side, may speaker, mayroong cup holder, bottle holder, and ito, napaka-komportable ng armrest guys. Kahit ang indoor handle ay premium ang dating. And of course, yung mga switch na dinemo ko po kanina. Sa itaas nito, ang power door lock. Napakadali naman pong i-adjust ang ating seats dito sa first row dahil equipped na po ito ng 8-way power adjust sa driver and passenger seat. Ang seat material naman po nito ay leather and synthetic leather. Mayroon itong Lux yellow stitching and Wildtrak accent. Kaya naman isa po ito sa mga dahilan kung bakit tinawag ito na Everest Wildtrak. Bukod pa dyan ay may pa-accent pa to sa gitna, kaya naman mas bumagay sa body contoured seats na ito. At dahil body contoured nga ito, kaya naman napaka-komportable, swak na swak sa katawan. Kaya hindi basta-basta mangangawit ang likod natin kahit long drive pa yan. Keyless entry and push button start naman na ang Everest Wildtrak, kaya napakadali na lang para sa atin ang pumasok dito at mag-start ng engine. Tara at pag-usapan naman natin ang mga buttons dito sa steering wheel. Ito po ang adaptive cruise control, speed limit, increase and decrease of kilometers per hour, back or cancellation, gap setting, lane centering, volume, and voice command. Dito naman po sa right side, ito po yung buttons para po sa instrument cluster, hands-free phone, at sa touch screen. Malapad at komportable naman ang center console armrest. At sa loob po nito ay mayroong tray. Yan, pwede nating lagyan niya ng susi or coins. Then sa loob, ayan, malalim at malapad din. So, medyo marami tayong malalagay na gamit dito. And of course, may 12-volt socket. So, pwede tayong mag-charge din dyan. At kung naiirita naman po tayo sa tunog ng parking sensor, ay pwede po nating i-off yan. Gamit po itong button na to. Ito naman para sa traction control. Then ito naman po ang selectable drive modes button. Meron din po tayo dito maliit na lagayan. Pwede natin ilagay yung susi dyan or coins. At ang maganda pa po dito ay naka-electric parking brake na ito. Kaya naman mas madaling gumalaw dito at mas convenient po gamitin. Ito naman po ang ating gear shifter. 6-speed automatic transmission po ito, pero pwede tayo mag-manual mode. Ilalagay lang po natin dito sa M. Then ito po yung plus-minus ng gear. At ito naman po ang shifter lock. At bukod po sa cup holder na nasa dashboard, ay mayroon din po tayo dito dalawa pang cup holder. Actually, mas maganda yung ganitong maraming cup holder kasi minsan hindi lang dalawa yung drinks na binibili natin, di ba? Pwede rin maging lagayan ng cellphone, shades, at ng susi. Bukod pa dyan, mayroon pa po tayo ditong isa pang lagayan. Pwede rin ilagay dito fries or cellphone or susi. Very convenient naman ang mag-charge dito dahil equipped na rin po ito ng wireless charger.
Kung sakali naman nag-charge tayo dito at yung kasama natin ay mag-charge din, pwede po siya mag-charge dito sa kabila gamit itong Type A or Type C na USB port. Check naman po natin itong glove box. Ayan, malapad at malalim po. Marami tayong malalagay. Then dito naman po sa bandang itaas, press natin to. So yan guys, may lagayin din po tayo dito. Mas maganda ilagay dito mga documents po. Then dito ko lang napansin guys na may Everest accent. Ang ganda. High-tech and super premium talaga tignan itong ating 12-inch colored portrait touch screen na para lang tayong gumagamit ng isang malaking iPad. At talaga namang napaka-high-tech dahil pwede rin po nating i-on and off ang ating passenger airbag. Automatic naman po na magdidim itong ating rear view mirror once na-detect niya na may naka-high beam na sasakyan sa likod. Kaya mas convenient po sa mata natin. Mas maayos at walang nakalaylay na electrical wire dahil mayroon na rin po itong windscreen mounted USB port. At least naka-ready na yan guys kung sakaling maglalagay po tayo ng dashcam. Maliwanag naman ang ilaw at napaka-aesthetic tignan. Kasya naman any size ng eyewear dahil malaki po itong eyewear compartment natin. Check naman po natin mga sun visors. Dito sa driver side, mayroon tayo ditong illuminated vanity mirror with cover na po yan. Then dito naman sa passenger side ay ganun rin po. Ito naman po ang mga switch para po sa ating panoramic moonroof. Sa unang pindot po ay kalahati ng sunshade ang mag-o-open. Kaya kailangan po natin ng pangalawang pindot para mabuksan po siya ng buo. Kung kailangan naman po natin ng konting hangin para hindi po tayo masuffocate sa loob, press lang natin tong vent. Ayan, at may konting open lang po dyan. Yan, may papasok na hangin dyan. Sa pagsara naman po ay press lang natin to. Huwag po natin kalimutang gawin yan guys pag hindi na natin gagamitin yung vent. Kasi syempre bukas yun, baka pasukan ng ulan or mga dahon-dahon or kalat. Pindutin naman po natin ito para mag-open itong ating retractable front glass panel. Then dito naman sa pag-close. Pag clinic po natin to, then binuksan natin yung pinto, automatic po na iilaw lahat ng ilaw dito sa loob. Then pag sinara naman po natin ang pinto, ay automatic naman po na mag-off lahat ng ilaw. Then kapag hindi na po ito naka-activate, kapag binuksan natin yung pinto, ay hindi na po automatic iilaw ang mga ilaw. So alam na, mas maganda kung pipindutin natin to guys kasi automatic na bubukas yung ilaw once na binuksan natin yung pinto. Mas convenient. Tara, check naman po natin ang second row. Ang door panel ay may speaker na, cup holder, bottle holder, leather at mahabang armrest kaya naman siguradong masasatisfied tayo na ipahinga ang braso natin dito. Indoor handle, power window button, and power door lock. Nice. Ang premium talaga ng Everest Wildtrak. Imagine kahit sa second row, mayroon tayong power door lock button. So dito, bench seat with 60/40 split folding seat back. So dito guys, maluwag yung space. Then check natin dito sa second row. Ayan, kitang-kita na malaki pa rin yung space kahit maluwag yung space sa unahan. 5'6" po yung height ni Juicer. Then ito naman po yung ating headroom. Tingin ko mga 6 inches pa yan. Kaya possible dito, kasya pa hanggang 6 feet. Ito naman guys, sinagad namin paabutin hanggang second row. So ito na nga guys, grabe, napakalaki pa rin ng space talaga kahit nakasagad po dito sa second row yung upuan doon sa unahan. Very convenient din talaga umupo dito sa second row guys kasi mayroon tayong Type A at Type C na USB port at mayroon din tayong 230 volt inverter na pwede hanggang 400 watts. Bukod pa dyan ay may control din po tayo ng fan dito para sa ating mga aircon vents. So yan, dalawa dito sa second row at dalawa rin po sa third row. 50/50 split folding seat back naman dito sa third row. At ipapakita ko po mamaya kung paano ang pagpasok dito at kung gaano pa kalaki ang space kapag nakaupo na po. May mga hook rin po tayo dito na pwede nating pagsabitan ng hanger kung sakali man po na magdadala tayo ng ekstrang damit. Ganito naman po ang pagpasok sa third row. Okay. So yan, malaki pa yung space, no? Yung headroom.
Ayan, okay. Tapos dito, maluwag pa yung space. Okay? Kung mahilig naman po kayo sa music, siguradong magugustuhan nyo ang tunog ng speaker ng Everest Wild Track dahil malinaw at masarap pakinggan sa tenga at mayroon itong 8 speakers. At dahil napakahaba na po ng video na to, kaya naman ilalagay ko na lang po dito yung mga features na hindi ko pa nababanggit sa mga na-demo ko po kanina. Dahil sobrang halaga rin po talaga ng mga features na to. Na dahilan kung bakit safe na safe po i-drive talaga itong Everest Wild Track. Sa mga gusto naman po malaman ng dimensions at mga color options nito, ay ilalagay ko na lang din po dito sa screen. Ngayon guys, sa sobrang komportable, very convenient at dami ng safety features nito, ay magkano naman kaya ito ngayon? Ang 2024 Ford Everest Wild Track 2.0 liter turbo 4x2 6-speed automatic transmission ay nagkakahalagang 2,369,000 pesos.